Ito ang balita mga kaistorya. Abay ang Maynila raw po mga kaistorya ay para bagang gustong pasukin ng China. Sabi ng mainstream para bagang gustong i-take over. Dahil daw po mga kaistorya sa nangyayari sa Metro Manila. Ang pinag-uusapan dito hindi lang syudad ng Maynila. Pag napasok kasi ng China ang Maynila, buong Metro Manila, damay. Totoo kaya ito? Mainstream po ang may sabi mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share po at paki-like. Ano kayang masasabi ni Yorme dito sa balita na ito ng mainstream? Tungkol sa baha ang pag-uusapan natin, pero habang hinihintay natin mga kaistorya, ang mga sulit kaistorya natin sa buong mundo, ay ito muna pong balita na ito ang gusto kong ibigay sa inyo. Plano ito ng administrasyon ni PBBM. Ang sabi dito, 39 NCR parks, sports complexes eyed as floodwater storage site. Meron ng ganyan sa Quezon City Nabalita na mga kaistorya. Parang basketball court yata o covered court, yung ilalim parang imbakan ng tubig baha. Pero maliit lang yun. Parang kumbaga mga kaistorya, yung flood control ng Japan ay gagayahin ng Pilipinas. Kung ganoon, gagawa ng 39 sites para sa sinasabing flood water storage na yun. Malaki-laki ang budget dyan. Pero magandang yan. Magandang project yan. Yung naisip na yan ng administrasyon. Ito po mga kaistorya, yung online news article dyan. Si Billionaire News Channel ang nagbalita nito. Kahapon, the government has identified 39 sites across Metro Manila that could be turned into flood water storage and retention areas as the capital faces heavier rainfall and recurring flooding. Malacanang bared the list of 39 areas for the projects that range from sport complexes and parks to waterways, wetlands, floodplains, and open spaces. Karaniwan, pagka ganyang ilalim ng lupa ang huhukayin, karaniwan ibinibigay ang proyekto sa Japan At maganda, pag Japan ang gumawa, tingnan nyo yung flood waterway sa Marikina River. Kung hindi ako nagkakamali, Japan din po ang gumawa nung. Tingnan ninyo. Diba nung undoy, grabe ang baha dyan sa Marikina. Pero tingnan ninyo, ilang baha na ang dumating. Pero hindi na binaha ng ganoon kalala ang Marikina. Kasi nga maganda yung flood control project nila na gawa ng Japan. The proposed interventions include detention ponds, bioretention areas, constructed wetlands, mangrove rehabilitation, river renaturation. Ano ba naman itong dila ko? Umayos ka! Green corridors. The list comes after President Ferdinand Marcos Jr. said the government with the technical assistance from the Netherlands ang was studying around 30 potential sites for underground floodwater storage beneath existing facilities. Alam niyo ang Netherlands, napaka-high-tech niyan. Yung Netherlands, napaka-low-lying land niyan. Mas mababa po yung kalupaan nila sa level po ng dagat. Pero yung barrier nila sa dagat, mga kaistorya, yun ang nagsisilbi pong protection nila para hindi po dumiretso yung tubig ng dagat sa Netherlands. Ganun ka-high-tech sila. Ibig sabihin, kung nagawa ng Netherlands yan, magagawa rin yan ng ibang bansa kagaya po ng Pilipinas. Actually ito ipaliwanag ko sa inyo. Mamaya na yung sinasabing papasukin ng China ang Metro Manila o ang Maynila. Tatlo po kasi yung factors kung bakit po binabaha ang Metro Manila, mga kaistorya. Bukod kasi sa flat, lowland ang Metro Manila, mga kaistorya, napapaligiran pa po ng kabundukan dyan sa may bandang Aurora, at saka po mga kaistorya sa kabila naman, karagatan. Ano ang punto natin? Ang una, unahin natin isa-isa. Pag umulan ng malakas, yun pong mga
tubig na galing sa kabundukan na binagsak ng ulan pupunta sa low-lying areas kagaya po ng Metro Manila. Pagkatapos sasabayan pa po mga kaistorya ng high tide ng karagatan. So ang mangyayari talaga, kumbaga nakukulong yung tubig baha sa Metro Manila. Hindi na halos makadaloy ng ayos kasi nga po, mga kaistorya, wala nang lalabasan. Kasi halimbawa, paano kung nagkataong high tide, yung dagat, ayan na, rumaraga sana sa mga ilog, sa mga creek, sa mga sapa, yung tubig baha galing sa kabundukan. Pagkatapos sasalubungin pa ng high tide. Pangalawang factors, mga kaistorya, ito pong sistema ng flood control projects, na included yan. Actually, kahit mga mamamayang Pilipino na walang disiplina, barado yung daanan ng tubig. Kaya binabaha. Ang pinaka-ikatlo dyan, mga kaistorya, ito ang pagkakaiba ng Japan at ng Pilipinas. Sa Japan po, ang mga kalsada doon, mga kaistorya, puros. Anong ibig sabihin puros? Yung tubig, ulan, kumbaga, sinisip-sip lang nung kalsada, tumutuloy sa ilalim, sinisip-sip ng lupa. Sa atin, hindi ganon. Metro Manila, mga kaistorya, may mga high-rise buildings, may mga residential areas, tapos yung mga kalsada, kahit pa nga mga iskinita, mga highway, simentado. So saan pupunta ang tubig baha? Ang laki din po ng role ng lupa para sipsipin niya yung tubig ulan. Yan po yung mga factors kung bakit po mga kaistorya prone sa pagbaha ang Metro Manila. Pero magagawan yan ng paraan. Hindi pa naman huli ang lahat. Sana nakapagbigay tayo ng dagdag kaalaman. Yun nabasa ko lang din naman mga kaistorya sa pagre-research ko. Nabasa ko ba o napanood ko, pero tama yun, yung sinasabi na yun. Okay, punta tayo dito sa sinasabi. Ito na yung hinihintay ninyo. Metro Manila flooded. China wants vessels there too. Isa sinasabi ni Daily Tribune, yung barko ng China gustong ipasok sa Maynila. Dahil Metro Manila dahil sa baha. Ano yung gustong i-take over ng China? Alamin natin. Tingnan natin basahin natin. Palakihin natin yung caption. China, August 18 yan reportedly took notice of the vast amount of water that flooded parts of Metro Manila on Monday, 18 August, and immediately expressed interest in deploying vessels to the newly discovered waterways. Chinese vessels were reportedly instructed to prepare for possible deployment to España Boulevard, Taft Avenue, and other areas. Sa pagkasuga pa na siguro ng China sa tubig, Di ba Maynila yung Espanya? Taft Avenue. Papasukin na ng barko ng China. Ano na tayo, mga Pilipino? China, grabe ka na Have observed these waters since ancient times. Aba, noon pa daw ikaunang panahon, naobserbahan na, nakita na nila yan ng China. Sabi daw po yan mga kaistorya ng spokesperson ng China, while pointing at a suspiciously new map showing Manila streets covered by a 9-dash line. Dahil sa baha, nagkaroon ng bagong mapa daw po. Bagong na-discovering mapa ng katubigan sa Maynila. Sasakopin na ng 9-dash line. Ano na tayo? China then reportedly considered deploying smaller maritime militia vessels disguised as inflatable boats. Naku! But operations were suspended after several became stuck behind a jeepney in Quiapo. Daily Tribune ayusin mo Filipino commuters meanwhile were unfazed by the potential maritime dispute. After spending hours trying to get home Monday, one commuter reportedly said, sa kanila na muna, basta ihatid nila ako. Satire lang naman daw po ito. Biro lang pala. Akala ko seryoso. Daily Tribune nang-aano ka Akala ko kung ano na binalita mo Satire pala, tapos may illustration pa, tapos ang nakalagay ganyan. Okay, tuloy tayo. Dagdag na balita.
may kinalaman din sa baha. DPWH, 2.024 billion pesos daw nakalaan sa flood mitigation projects. Ganun din yun. Sa Davao Region, aba, meron ba? Ganun? Sige, basahin natin ito. Nilinaw ng DPWH na may 2.024 billion pesos na nakalaan para sa mga priority flood mitigation projects sa Davao Region o Region 11. Kabilang sa mga proyekto ang pagtatayo ng maintenance ng mga flood mitigation structure at drainage system sa kahabaan ng Agusan River sa ilalim ng Mindanao River Basin. Kasama rin sa pondo ang construction at rehabilitation ng ilang pangunahing river basin sa rehiyon bukod pa sa iba pang proyekto na naglalayong mabawasan ang epekto ng pagbaha. So on and so forth. Palagay ko understood na yun. Ito kasi ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito pong post na ito ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Although hindi ito related sa topic natin, pero baka kasi makalimutan ko pa ito. Natatabunan kasi actually ang dami kong topic, mga references na hindi ko na nagagawa o hindi ko na nagagawa ng content. Kasi sa sobrang dami ng mga nangyayari sa bansa natin. Natatabunan. Actually ang dami kong naipon. Ilang taon na naiipon. Okay. 22 hours ago. Who is Tony Yang? Really? Si Tony Yang ay kapatid po ni Michael Yang. Si Michael Yang naman ay dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Mga Chinese nationals po ito. Sige, basahin natin. Sino daw po talaga si Tony Yang? Babasahin ko na lang ito kasi medyo maliit Yan yung pinakamalaki. The spate of recent raids and closure by the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK and partner agencies of the three Chinese-linked steel plants in the country, yung sa Davao City po yun, due to alleged labor, immigration, and environmental violations has brought about a critical concern on sanction. Raided for the alleged violation were the Davao Mighty Steel Corporation and Davao City Chuangxing Steel Incorporated in Magalang, Pampanga, and Philippine Sanjia Steel Corporation in Taguluan, Misamis Oriental. Puro mga Chinese national, mga may-ari, no? A familiar name stood out with the raids. Tony Yang, aka Yang Jianxin, and Antonio Maestrado Lim. Tony Yang was president of the Philippine Sanjia Steel Corporation, and his company operates Philippine Veterans Investment Development Corporations or Felvidec Steel Mill in Taguluan. Ganun. In September 2024, Tony Yang was arrested in Metro Manila upon arriving at the airport for misrepresenting himself as a Filipino citizen. Nagkunwari siya'y Pilipino. He would appear at an inquiry at the House of Representatives and the Senate. Salamat na nga lang nagkaroon po ng investigasyon. Sa Pugo yan nagkabulgar yung mga yan sa Pogo, investigation ng House of Representatives at saka ng Senate. Mga kaistorya. Tony Yang admitted to having falsified government documents in order to set up and operate local businesses. Among these documents were certificate of live birth, taxpayer's identification number, alien certificate of registration, and driver's license. Sa mga problemang pamana ng nakaraang administrasyon. Buntot yan yung nilegalize nila ang Pogo dito sa Pilipinas. Doon yan nagsimula At yan yung naging kumbaga nagbukas ng pinto dito sa kanila. Tony Yang admitted that his real name is Yang Jianxin, that he is a Chinese national and was born in Jianjiang, Guangzhou in Fujian Province, China. Talagang purong Chinese national Even after doing business and staying in the Philippines for 26 years, he claims that, tagal na, 26 years na pala. No? He claims that he cannot speak Filipino and did not also speak English during the Senate inquiry. His fake live birth certificate was acquired at age 34 years old. His place of birth was Misamis Oriental and his date of birth was September 14, 1970. Natandaan yung balita. Nung naimbestigahan niya yung mga talamak na yun ng pagbibigay ng peking birth certificate sa mga Chinese nationals. Nasa 200,000 daw yata. Naku, napakarami. Grabe.
Defense Secretary Gibo Teodoro questioned the role of the Chinese embassy in the Philippines. The Chinese embassy is now a PR firm for Tony Yang and other illegal activities in this country which are apparently their clients from the public statement in the past days. Ito kasi, kaya may mga Pilipinong hinuli at kinulong ng China doon sa China, kasi parang ganti nila dito sa Pilipinas. Kasi nga po, dahil dito sa raid na ito at mga kinulong na ito. O edi parang kumbaga mga kaistorya, ano to si Tony Yang? Asset ba ito ng gobyerno ng China? Tao ba ito ng China? O simpleng negosyante lang ito? Diba mga kaistorya? Si Secretary Gibo ang may sabi Ayan ako naman in-interpret ko lang yung pagkakasabi niya. Screenshot po ninyo tapos i-zoom in na lang ninyo mga kaistorya. Oo. Diba? Nakakatawag ng pansin. Ito sa ibaba, Defense Secretary Gibo Teodoro questioned the role of the Chinese embassy in the Philippines. The Chinese embassy is now a PR firm for Tony Yang and other illegal activities in this country, which is apparently their clients. From their public statements in the past days, it is obvious that they are covering up for these people. The public is aware of their role, which is now obvious. Sabi po yan ni Secretary Gibo, mga kaistorya. 23 hours ago, Thursday, August 20, 2026 at 3:30 PM po yan ipinost ni Secretary Gibo. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po mga kaistorya at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Akala naman kung ano nang ang Maynila papasukin ng China. Iti-take over ng China. Satire lang pala. Tindi mo! Daily Tribune. Salamat po sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanina man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.